sa ating Teka Moment ngayong Wednesday. Curfew sa Manila na bota sa Quezon City, pinigil ng Korte Suprema. What? Naglabas ng Temporary Restraining Order or TRO ang Korte Suprema upang pigilan ang implementasyon ng curfew ordinances para sa mga menor de edad sa mga lungsod nga ng Maynila, Quezon at Navotas. So yung mga ordinances na to, Ordinance 8046 ng Manila, Ordinance SP 2301 ng QC at Ordinance 2213 ng Navotas. Ang mga ordinansang ito ay para umano sa public peace and order and safety and the welfare of minors as reason for the curfew. Ang mga punto upang kalabanin ang constitutionality ng mga curfew ordinances, ito number 1 Englishin ko na lang. The Manila Curfew Ordinance is contrary to Republic Act or RA 9344, also known as the Juvenile Justice and Welfare Act. As the curfew ordinances are unconstitutional under the doctrine of void for vagueness or sinasabi nito bina-violate nga ang due process because it results in arbitrary o malabo and discriminatory enforcement. The curfew ordinances are unconstitutional for overbreadth of proscribing or impairing legitimate activities of minors during curfew hours. The curfew ordinances are unconstitutional because these deprive minors of the right to liberty and the right to travel without substantive due process. And lastly, the curfew ordinances are unconstitutional because these deprive parents of the natural and primary right in the rearing of the youth without substantive due process. So yung TRO na to, in effect siya hanggang habang pending pa nga ang case or until i-lift na ng Korte Suprema. Alam mo, Jules, sana ma-reverse itong kautusan na to ng Supreme Court. Pwede ba ako magsalita ng parang kuya, no? Nung panahon nila Direk Chito, noong mga 1970s, 1980s, ang mga kabataan nasa loob na ng bahay, alas 6 pa lang ng gabi. Ang aga. Ang aga. At, kasi may oras ng resaryo yan eh. Kakalembang ang simbahan ng ganyang oras. Nung panahon namin, mga 90s, siguro mga alas 7, alas 8 ng gabi, dapat nasa bahay ka na. Pero ngayon, etong pagkontra dito, napakagandang ordinansa ng curfew ito. Bakit? Ang dami pong kabataan ang nabibiktima ng mga sindikato, ginagamit ng sindikato, at ini-involve sila sa mga krimen. Pangalawa, dito nang sa may Project 6, minsan nagrent ako sa internet chat ng computer. Marami kang makikita mga minors naglalaro ng Dota hanggang alas 2 na madaling araw. Adik na sa computer. Bukod pa dyan, habang nagdodota, sarap ng upo, Dota sila, nagmumurahan, naninigarilyo, may nakakandong pang babae, minor de edad din. Well naman nila. Etong curfew ito, ang magulang ang binibigay yung burden ng responsibility sa magulang. Kung saan, hindi naman kagad sila ikukulong eh. May warning, kakausapin muna sila. Napakaganda ng curfew ordinance. Sana maging nationwide na nga ito at sana mabaliktad yung kautusang ito ng Korte Suprema. Actually, may mga ilan nga nila, mga magulang mismo, na gusto kasi nila itong ordinansa na ito dahil mapoprotektahan nila yung mga anak nila na yan, nasa labas, pagala-gala. Tapos, di ba kasi may study na rin na nagsasabi raw na kapag meron tayong curfew among the youth o sa mga minor de edad, mababawasan talaga yung mga krimen na involved yung mga minors. So, also, I wish na sana ma-reverse nga rin ito. And kapag ganitong na may TRO, lalong papasok yung papel ng mga magulang na they themselves should actually discipline yung kanilang mga anak na bigyan nila ng discipline hours yung kanilang mga anak. This time, dapat nasa bahay ka na para hindi sila ma-involve sa kung ano-ano mga krimen na nangyayari sa kalsada during this hours of the day. Actually, I agree with that. Nung sinabi mo nga na habang may TRO ngayon, yung responsibility talagang yung burden na sa parents kayo, which is in the very first place, yun naman talaga. Kahit pa may batas o wala ng curfew, dapat yung mga magulang talaga ang nakatuon ang may responsibilidad para dyan. Pero gayon pa man, bilang isang student leader din siguro dati, natutuwa rin ako na very active itong leaders na to dito sa Spark o yung samahan ng progresibong kabataan na kahit pa paano nakikialam sila sa mga iba't ibang issue ng bayan. Pero dahil sa paraan na ito, naririnig ng Korte Suprema o ng governance ng Duterte administration na meron pa kailam yung mga kabataan dito. At ang maganda dito, nakikinig din naman yung administrasyon na to sa iba't ibang mga insights ng mga aktivista, which is good. So tingnan na lang natin kasi nag-decide na ang Korte Suprema. Progresibong kabataan. Spark. Ayan. May pinansan ba kayo? Ang mga group ngayon?
Well, depende yan. Pero ang maganda nga dito, ewan ko, magkaiba tayong punto dito, pero at least nga dito, nagbibigay sila ng mga opinion nila hinggil sa mga issue ng bayan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.